Magandang umaga mga kaibigan. Nagbabalik po niyo po lingkod Dan Ken Ride. At ngayong umaga ay pupunta ako ng Batangas. Woohoo! So nandito na tayo mga kaibigan sa Daang Hari. At meron akong 2 oras at ano nga ba to? 11 na minuto 11 minuto o sa Tagalog ay ano pa Tagalog na 11? 11 minuto mga kaibigan. 2 oras at 11 minuto mga kaibigan papuntang Batangas. Nandito tayo ngayon sa Daang Reyna ng Bato. Basta galing tayo Daang Hari, tapos nandito na tayo sa daanan na to, tinatawag na Daang Reyna kung tawagin nila. Hindi ko alam kung tama ko, pero basta dito tayo ngayon sa lugar na to, sa kalsada na to. Ito makita nyo yung napakagandang parang simbahan na gawa sa glass o sa mababasaging kagamitan. Gawa sa mababasagin na salamin. Ayun, salamin. Nandito na tayo sa MSR o Manila South Road, dito sa may San Pedro, Laguna. Ayan, yan. Dito na traffic sa Manila South Road. Sa inyo mga kaibigan, may napanood ako isang influencer, no? Sikat na siya. Then syempre mayaman na siya, marami na siyang kinita sa social media. Pero parang napansin ko kasi yung kanyang content na parang nagkukwento siya tungkol sa mga ugali ng mga Pilipino na ganyan-ganyan. Puro yabang ang inaatupag, hindi muna mag-ipon, inuuna ang yabang kaysa pag-iipon o kung ano man. Para akong para akong tinamaan din doon kasi sinasabi niya yung mga Pilipino daw inuuna yabang, makapagyabang kaysa makapag-ipon o kung ano man. Tinamaan ako doon kasi isa akong Pilipino at parang medyo nakakawalang galang lang kasi isa rin siyang Pilipino. Sinasabi yung mga Pilipino, yung mga ganyan-ganyan. Para sa akin parang hindi niya naisip na sarili niya rin yung pinupuntuhan niya, no? Porket ba maganda na yung katayo niya ngayon, mayaman na siya, oo, kumikita na siya, basta-basta na lang gagawin niya mga Pilipino, mga kapwa niya Pilipino na hindi rin marunong mag-ipon, puro yabang, ganyan-ganyan. Yun, parang nakakaano lang kasi isa ka rin Pilipino tapos pagsasabihan mo ng mga ganun yung mga kapwa Pilipino, oo nga, sabihin natin may concern ka, ganyan-ganyan kasi ikaw yumama ka na, sila puro yabang iniisip, ganyan-ganyan, walang ipon o ano. Pero hindi mo dapat parang sinisiraan ng ganun yung mga kapwa mo Pilipino. Instead, binibuild up mo sila, no? Tinuturo mo sila ng diskarte o ginagabay mo sila, binibigyan mo sila advice. Hindi yung puro parang sinisisi mo yung mga Pilipino kaya mahirap ang mga Pilipino sa Pilipinas. Hindi. Kaya naghirap ang mga Pilipino dahil sa mga namumuno, sa mga korap na politiko. Yan ang kinakagaling ko. Hindi ko sinisisi ang mga Pilipino kaya tayo mga mahirap. Ang sinisisi ko yung mga korap na politiko na ganid, nagahaman, na matakaw sa kapangyarihan, sa salapi, sa kayamanan, mga ganid, no? So nandito na tayo mga kaibigan sa Calamba. Mga kaibigan, sa Calamba na tayo. So nandito na tayo mga kaibigan sa Batangas. At mulan ka ganina kaya nagsuot pa ako ng kapote. Tapos biglang sumikat ang araw, bad ako ng kapote, then umuulan ulit, kapote, then nagubad ulit ako ng kapote. GoPro turn off. So ito, pauwi na ako. Di na ako nakapag-video kaganina kasi lakas ang ulan, nanggar ko yung GoPro. Pero pauwi na ako ngayon. So ito, medyo nag-ulan pa rin. Tinitignan ko lang yung aking ruta doon sa pauwi ng Cavite. So ito. So magbibideo na lang mamaya pag di na umulan kasi natatakot ako baka masira yung GoPro. So mga kaibigan, nandito na tayo sa may Talisay Tanawan Road. Ito, nakikita nyo na yung bundok. Ano kayo bundok? Makiling ba yun o Tagaytay? Kasi parang dadaan tayo sa gilid ng Taal Lake. So ngayon ako nakadaan dito at as usual tayo masunuri lang kay Waze kung saan niya tayo dalhin. Doon tayo mapapadpad. So itong daan na to papunta to sa Tagaytay daw at papuntang Talisay.
First time natin dadaan dito. At kaganina pa nga ako nakita ng mga pine trees, no? So iniisip ko, malapit na sa Tagaytay, so malamig na. Kasi puro pine trees eh. Ayun na, nakikita ko na yung Tagaytay, oh, yung bundok na yan. Oops! Oy! Ito na yung bundok ng Tagaytay. So di ko lang alam kung akit pa tayo ng Tagaytay, pero kung akit man tayo eh mas okay. Dahil gusto ko kumain doon ng lomi o mag hot chocolate. Pero parang papunta tayo kasi puro sigsag itong dinadaanan natin, no? So may sinasabi sa akin yung katrabaho ko na doon daw ko dumaan sa may Kalawang, Laguna. Eh maganda rin yung kalsada, kaso nagulan ka ganina, di ko na magawang baguhin yung ruta ni Waze, no? Kaya ito, dito naman tayo pinadpad, eh mukhang okay din naman. At kung ikaw daw ay nature lover, eh magugustuhan mo raw doon sa daan sa may Kalawang. Pero mukhang mag-enjoy din naman ako dito kasi puro puno, puro sigsag, nature tripping din. Baka mapadapatan ng Tagaytay. Ito medyo malambing nga yung simoy ng hangin, medyo umuulan pero mabuting hindi naulan. Ito dito tayo sa may Center of Talisay Global Care Medical Center of Talisay. Napakagandang ospital at maganda yung kalsada rito, ang daming puno. Medyo nakalimut ako sa aking stress, no? Kahit malayo yung aking nilakbay kaganina, eh parang nag-enjoy ako ngayon. Nakakatawa, no? Pag nagmumotor ka tapos bila kang kung saan pinadaan ni Waze, nakakatawa kasi ang dami mong lugar na natutuklasan. Parang ang sarap sa pakiramdam. Ito nakikita ko na yung Tagaytay. Sana makita sa Tagaytay. Oh yeah, malamig, hindi mainit, hindi naman masyadong traffic. Pero pagdating doon sa Tagaytay sa Meginaldo, may traffic na yan. Nangyari dito, mukhang nasiraan siya. So alam nyo mga kaibigan, kung ako mananalo sa loto, kung yayaman ako, eh syempre hinto na ako sa pagtatrabaho bilang empleyado. At ang gagawin ko na lang ay magbablog na lang ako, no? Magpo-focus ako sa vlogging. Bibili ako ng maraming gamit na pa-vlog, diba? Pupunta ako yung mga lugar na bihira puntahan para may pakita sa inyo. Magka-camping ako ng magka-camping. Syempre bibili ako ng van. Gagawin kong camper yung van na yun. Yun yung magiging trabaho ko. Magiging full-time vlogger na ako kasi mayaman na ako, diba? So, wala na ako masyadong iniisip tungkol sa pera. So magbablog na lang ako ng magbablog. Gagawin ko yung gusto ko. Hindi magdo-document ako, maggagawa ko ng mga documentary, di ba? Yun naman ang hilig ko, mag-video, mag-vlog, mag-edit. So ito, kakanan na tayo sa Tagaytay. Ayos! Woo! Tatagaytay tayo na wala sa oras. Tatagaytay kami, lumagpas ako. Ano ba yan? Lumagpas kami mga kaibigan. Lumagpas ako. Nagpas ako. Kaya kakaliwa tayo rito. Ayan. Tanggalin ko na nga yung jacket ko kasi medyo nainitan. Gusto ko ma-experience yung lamig ng Tagaytay. Hindi lang makadaan dito. Ay, ano ba yan? Wait lang. So ito, puro sigsag. Mas okay dumaan dito. Oo, kasi Tagaytay pa kaysa dumaan ako doon sa may San Pedro, Laguna. Napaka-traffic doon. Pero dito, mas may enjoy ko kahit ganun din kalayo, eh may thrill. Kopya. O diba? Eh banking pa. Pero taas. Oo, diba? Yung thrill. Sarap. Woo! Bakit ako na Tagaytay? Yuhuu! Ayan o, puro sigsag. Ayan. Laguna de Taal. Hindi ko alam kung nakadaan na ako dito nung pumunta ako. Ay, nakita ko yung Taal Lake. Wow, ganda. So di ko alam kung nakita nyo.
Pero malamang makita natin yan. Landslide prone area. Parang nakadaan ako dito no, nung pumunta ako ng Lipa, Batangas. Dito ako dumaan. Kung naalala nyo isang video ko, nung naglipa ako, pumunta ako doon sa mga kabagano ko sa Lipa. Dito ako dumaan sa bandang dito sa daanan na to, Tagaytay. Para nakadaan na ako rito. Ito yung medyo talaga matarik eh. Kaya kung magkokotse ka na manual, medyo mahirapan. Lalo na kunyari 1.2, 1.1 liter, 1.3 liter, yung mga sedan. Kung naka-automatic hindi ka mahirapan, dire-diretso lang yan. Ayun oh. Wow, kitang kita yung Talik ba yun? O Lagu... Ay, shit. Sagasaan ng aso. Sagasaan. Ito yung ano, yung Taal. Nakasagasa sila ng aso. Kawawa naman yung aso. Ito, may makikita ba tayo rito? May tama kasi sila dire-diretso. Kawawa naman yung aso. Ano ba yan? Buti naka-ADB tayo, medyo malakas-lakas. So itong Batangas ride natin napunta sa Tagaytay na rin oh. Batangas Tagaytay ride. At maganda. Uy, ganda oh. Parang gusto kong huminto rito. Kaso medyo delikado eh, no? Hanap tayo ng magandang spot. Hindi pa pala ako nakakadaan dito Porcel lang, kasi may mga likuan akong nadaanan. First time eh. First time. Oh, ganda oh. Wow. Wow. Nakita ko yung ano, yung taas doon, yung mga bahay. Sa ibabaw ng Tagaytay. Yan, taas oh. Nakataka, tapos meron pa doon truck sa dulo. No, baka mamaya hindi niya kayanin, biglang umatras yan. Grabe, hirap dito dumaan. Pag nakakotse ka, pag di ka sanay. Pero motor okay lang. Okay lang. Kayang kaya. Diba? Ayun o, yung truck. Kailangan dire-diretso siya dyan kasi hindi siya pwede mabitin. Nakadaan na ako dito. Naalala ko na yan. Yan o, yan. Parang mahuhulog na yan. Diba? Pinakita ko sa inyo dati. So alam ko na to. So dito rin pala ako dinaan. Para kasing first time eh. Hindi bars. May ganda oh. Taas, grabe. So ito na nga yun oh, nasa Tagaytay na tayo, 'di ba? Diyan natin inaasahan. Dito pala tayo padadaanin ni Waze. Kaya sulitin na natin, maghanap tayo ng ano, ng pwedeng kainan. Ari ko. Ayun oh. Foggy na lomi o kung ano man. Pares. So hindi ko alam. So magpapaikot-ikot tayo rito para makahanap ng masarap na kakainan. O diba, nasa Tagaytay Central School na tayo. Masarap naman ang ride natin. So naghanap ako ng ano na pwedeng kainan. Wala kasi masyadong idea dito, kundi yung kinakainan ko na lumiron sa kabilang side. So malayo dun eh. O dito, sana may makainan tayo. Ayun o. Pares. Pag ako talaga naging milyonaryo, bibili talaga ako ng bahay dito. Promise yan. Napakalamig. Lamig. Naalala ko to yung pagpunta ko ng Baguio. Pero mas malamig pa rito.
Kailangan lang talaga ng kakainan ng lomi. Yung mga simpleng pagkain lang tayo. Hindi naman tayo mayaman eh, diba? Simple pero masaya at matutuwa ang iyong kaluluwa. Apply ng ano, tayo sa iba. Apply ng ano, tayo sa iba. So ito, lumagpas na tayo doon sa rotonda. At hindi tayo hanggang di tayo nakakain ng ano na masarap-sarap. Harap tayo. So kay lomi, simpleng pagkain lang. So pagas muna tayo. Regular boss. Sige. So ito, sabi nung gasoline boy dito sa crossing, tas kakanan, lomi, lomi, let's go lomi, 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 lomi. Ari, so dito crossing daw, di kakanan tayo dyan. Wait lang, saan na tayo rito? Crossing daw bake shop. Ayun, lomi. Dito tayo kakain. Hehe. Yan ng parking. Ayos. O dito tayo sa likod kasi wala kang parkingan eh, di ba? Dito tayo mag-park. Ay. Ay. Kasi para may makapag-park doon, di ba? Kahit pabasa tayo rito, basta hindi tayo masyado nakaka-perwisyo. Parang mali no? Ano ba yun? So ito tayo sa Tagaytay Lomi House. Lako muna. So tara, kain muna tayo. GoPro stop recording.
So pag bumili ka pala ng ano doon, pwede ka palang kumain dito, pwede yung pumesto rito. Pero okay, dediretso na sa motor kasi umuulan. So nag-take out tayo para yung anak ko saka yung asawa ko matikman yung kinain natin. So dito natin lalagyan. Bago lahat, magsusot muna ako ng kapote. Hindi na pa masyadong malakas yung ulan. Teka, baka mabutas to. Ba delicate yan. Okay, magsusot muna ng kapote. Let's go. Nandito pa rin tayo sa may Tagaytay, no? Dito sa RDN Tagaytay Lomi House since 2012. Okay, so 10 years may kita pala sila. So kung kakain ka rito, hindi lang pala doon ang kainan, pwede ka din pumesto rito. Kukunin mo yung order mo tapos dadali mo rito. Yes, sa mga kainan dyan. Kaya okay din pala. Kala ko doon lang yung kainan nila sa loob. Pero ayusin ko na to aking. Yan. Mabenta yung ano nila, lomi nila at di naman masyadong maalat. At malinamnam naman pero mas masarap yung kinain ko dun sa ano sa may bandang Batangas. Kung naalala niyo yung video ko na yun. Nung pumunta ako sa Batangas yun, malinamnam talaga. Lahat ng kanilang mga nilagay na sahog, lumpia, yung mga paba. May lumpia, may parang siomay ba yun? O meatballs. Panalo. So ikot ko lang. Ay, grabang hirap. Gravity. Ay. Oh my god. So bago ako umalis ayusin ko lang tong camera at baka masira. So hindi mo na magre-record. At least napakita ko sa inyo yung aking kinain na lomi. So kita kayo sila mamaya. Titignan ko makapag-video pa ako. Pero tatanggalin ko muna tong GoPro.